Cebu-based vlogger sinampahan ng NBI ng kaso matapos magpakalat ng fake news sa social media tungkol sa pahayag ni NBI Director Jaime Santiago. Nagbabalita at taga-serbisyo si Bert Dizon. Ayan, magpakalat pa kayo ng fake news. Galingan nyo pa para sa dalar-dalar niyong revenue. Alam niyo yung mga nasa Facebook, parang mga tanga, yung mga DDS na yan. Mag-share ng ng mga video, ng mga fake news para lang sa engagement kuno nila. 'Di ba? Alam mo naman yung kinikita diyan sa Facebook $1, $20. Ipagpapalit mo sa sa diyan sa katangahan mo. Magpe-fake news ka para lang kumita ng barya. 'Di ba? Magpe-fake news ka para lang kumita ng $1, $20. Pag nakasuhan ka, kulang pa yung sahod mo. Kulang pa yung sahod mo. Diba? Para kang tanga. Oh, tingnan nyo. Anong napala mo ngayon? Oh, yung mga sinahod mo ba sa Facebook, yung pagpapakalat mo ng fake news, sapat ba yan para makakuha ka ng lawyer mo? Oh, ngayon, pinagtatanggol mo si Digong, pinagtatanggol mo ang mga sumira ng ating bansa. Oh, tinulungan ka ba nila? Nung ikaw ay nakasuhan? Oh. Oh. Tinulungan ka ba ng mga taong ito na iniidolo mo? Nasaan silang? Paano ka tutulungan yan? Walang pakialam yan sa mga Pilipino. Tapos ikaw, nagpapakatanga ka. Diba? Nagpapakatanga ka, at pinupuri-puri mo pa sila, pero nung nasampahan ka ng kaso, sinong nagka-litsi-litsi, di ba ikaw? Tuloy natin. Hi, Bert. Jeff, sinampahan ng kaso ng National Bureau of Investigation sa Cebu Prosecutor's Office ang isang Cebu-based vlogger matapos magpakalat ng fake news kaugnay sa naging pahayag ni NBI Director Jaime Santiago sa mga OFW. Ayon sa NBI, ito magandang usapan to. Ang naturang video na ipinost sa social media na may caption na bagong pananakot sa mga OFW ay isang peke at malisyosong impormasyon na nagpapakalat at ipinalalabas nito na tinatakot ng opisyal ang mga OFW. Hindi po, ang ibig sabihin nun, hindi po lahat ng mga OFW. Yung mga OFW po na nagpapakalat ng mga fake news, mga maling impormasyon, yun po ang sinasabihan ng NBI. Mami Prissy, shoutout po na pag sila ay umuwi ng Pilipinas, dadamputin yung mga yan. Diba? Mga OFW na nagpapakalat ng fake news. Na pagdating sa Pinas, dampot ang abutin. Diba? Hindi po ibig sabihin nun na mga OFW lahat. Diba? Doon pa lang may kaibahan na Maling impormasyon na yun Fake news, diba? Kaya yan yung napala. Nakasuhan yung isang vlogger sa Cebu. Buti nga sa'yo. Tuloy natin to. Lilinaw naman ni Director Santiago na ang konteksto ng kanyang pahayag ay para sa mga vlogger na mayroong warrant na nasa abroad na sila i-arestuhin pagbalik nila sa Pilipinas. Yun, maliwanag yun Mga OFW na may mga warrant na. Pag uwi nyo ng Pinas, pulungan ang bagsak nyo, hindi sa inyong tahanan. Nagigets mo? Tuloy. Pinalabasaan niya sa nasabing post na tinatakot ang mga OFW at hinihikayat na huwag sundin ng gobyerno at magpadala ng remittance sa bansa. Nang hikayat pa. Yung vlogger sa Cebu, vlogger ka lang naman, manghihikayat ka pa. Papahamak mo pa yung ibang mga tao, mandadamay ka pa. Ano didilis, fake news pa more, 'di ba? Mga fake news sila. Kung hindi ka naman nag-fake news, hindi ka sana makakasuhan, 'di ba? Tuloy natin. Ayon kay Santiago, may tuturong itong inciting to sedition dahil hinihikayat nila ang publiko na magalit sa gobyerno. Naharap ang naturang vlogger sa mga paglabag sa unlawful means of publication and unlawful utterances at inciting to sedition sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Nako, mga paglabag. So, ibig sabihin, marami pong mga nilabag.
Paano na yan? Nako po. Oy, shoutout kay kapatid mo to vlogs ha. Cooking it my way. Salamat po sa iyong pakulay. Oo, salamat po sa blessings ngayong hapon na to. Okay, tuloy natin. Nagre-reklamo pa yung tiyan ko. Magtampururot ako nito. Hindi naman pwede magtampururot kaya naka-live pa tayo. Mariusip. Serbisyo mo sa National Bureau of Investigation, Bert Dizon, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo. Good luck na lang sa'yo ha, yung vlogger na yun na kinasuhan ng NBI. Good luck at congratulations dahil talagang napansin ka ng NBI. Ha? Ano kayong iniisip ng taong yun ngayon? Ano kayang iniisip ng taong yun ngayon? Siguro nasa isip niya, sana hindi na lang ako nag-fake news. Oh, sana hindi na lang ako nag-fake news. Buisit kasing engagement yan. Ano mga DDS? Parang kumuha sila ng bato na ipupukpuk nila sa ulo nila. Fake news pa more. Ito naman, pag-usapan natin tong isang video dito mga pre. Patungkol dito kay Sara Duterte. Noong nakalipas na linggo lamang nang i-endorso ni Vice President Sara Duterte ang re-electionist na si Senator Amy Marcos. Kasunod ito ng pag-alis ng senadora sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kontrobersyal na pagsuko ng Philippine government kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. April 13 naman ang i-post ng kilalang taga... Yan ha. Sinasabi nyo na si PBBM ay nangako sa mga Pilipino na hindi tutulong sa ICC. Okay? Pero si Sara Duterte nangako din sa mga Pilipino na hindi mag-i-endorso ng mga politiko. Pero anong nangyari? 'Di ba ang dami niyang inendorso? Si Camille, sino pa ba? Si Amy. Si Marcoleta. Di ba ang dami? Ano yan? Di ibig sabihin, sinungaling po ang ating Vice President. Di ba? Sinungaling. Anyway, karapatan naman niya yan. Wala namang problema kung gagawin niya talaga yan. Kaya nga lang, matatawag po natin siyang sinungaling. Di ba? Tama o talagang tama ko. Tama talaga ako. Tuloy natin to. Porta ni VP Duterte na si Attorney Harry Roque ang mga larawan na ito ng mag-amang sina dating Senate President Manny Villar at Las Piñas Representative Camille Villar na tumatakbo ring senador sa 2025 midterm elections. Sa caption ni Roque, inilagay nito, "Politics is addition after all," o mahalaga ang pagdadagdag ng mga kakampi sa politika. Si Congresswoman Villar ay kabilang pa rin sa alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Huwag nating iboto po yan yung Villar na yan. Namamangka din po yan sa dalawang ilog. Diba? Oo, nako, yung mga lupain nyo pag nanalo yan. Yung mga palayan nyo dyan, magiging magiging kamil yan. ano nga yung nila? Yung mga pabahay nila, anong tawag doon? Wala kasi akong pakay sa mga pabahay nila eh. Ano nga tawag sa mga pabahay nila? I-comment nyo nga dyan. Ang hilig nila sa mga, lupa. Ang yaman nyo na, tapos ang hilig nyo. Gusto nyo ang buong lupain dito sa Pilipinas, mapasain nyo. Oy, kay Imelda Karanagan, shoutout po, magandang hapon. At syempre kay Elijah. Ayan shoutout po sa magandang hapon. Camille Holmes. Yun, Camille Holmes pala. Hindi pa pwedeng palitan ng pangalan yan? Gawin nating Ballpoint Man Holmes. Pwede ba? Pwede ba o bawal? Camille Holmes pala. Ayan. Patuloy natin. Marcos Jr. Pinuna ng ilang kongresista ang pag-eendorso ng mga senatorial candidate ni VP Duterte. Ilang linggo ito bago ang midterm elections.
Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative at House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong, iginagalang niya ang karapatan ni VP Sara na i-endorso ang mga kandidatong nais nitong suportahan. Ngunit questionable para sa kanya ang timing at implikasyon nito sa gitna ng napipintong impeachment trial ng Vice Presidente. Alam nyo, nakikita ko dito, kaya biglang inendorso ni Sara Duterte itong si Camille at itong si Amy Marcos. Kasi ito yung tutulong sa kanya. Pag nanalo tong mga to, ito yung tutulong sa kanya para hindi siya ma-impeach. Diba? Tutulungan siya ng mga to. Kaya iboboto nyo pa ba yan, yung mga taong ganyan? Si Amy, si Bato, si Villar. Nako, pag binoto nyo yan, masisira po yung Pilipinas. Dagdag pa nito, dahil sa nalalapit na paglilitis sa Senado, tila sinusubukan na umano ni VP Duterte na bumuo ng ugnayan. Hindi naman ikinagulat ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang Senate endorsements ng pangalawang Pangulo. Anya, natural lang na naghahanap na umano ito nakakampi para sa nalalapit na Senate impeachment trial. Kasabay nito, hinikayat ng House Leader ang Senado na gawing patas at walang impluwensya ng political affiliations ang impeachment trial. Wala pang pahayag kaugnay ng issue si VP Duterte. Marso nang sabihin nitong hindi na umano siya mag-e-endorso ng kandidato sa 2025 elections dahil nabudol na umano siya noong nakaraang eleksyon. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Basta pag mga basta pag mga Duterte, wala pong isang salita yan. Kung may kantang, PBBM may isang salita, Duterte walang isang salita. PBBM merong isang salita, Sara Duterte walang isang salita. Tag, sinungaling pa! Kuto ng bagong Pilipinas, tanggalin na. Siyempre, maraming kuto. Bagong Pilipinas na ngayon, pagtatanggalin mga kuto na yan. Naku po. Anyway, ito, next topic tayo mga pre, at bigyan po natin ito ng reaction. Nagmamadali po tayo na napasintabi po sa mga kumakain, pero si Ballpoint Man ay natatay na po. Asensya na po. Nagre-reklamo na po yung chat ko dito. Dalhin yung detalye nitong sinasabi ni VP Sara ukol sa budget ng Pilipinas. Aga sa panibagong video na inilabas ngayong araw, sinabi ni Vice President. Hoy, huwag niyo munang kalimutan mag-like. Libre pong mag-like. Wala pong bayad. Free. In English, it's free. Diba? At syempre, libre din pong mag-subscribe. Sara Duterte na 2 taon lang umano ang may hawak at nasusunod sa budget ng Pilipinas. Yan umano ay sina House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairperson Elizalde Co. Yan inakusahan po ni Sara Duterte na si Zaldico at Speaker Martin Romualdez ay sila po yung may hawak ng budget. Pero, meron bang hawak na ebidensya itong si Sara Duterte? Meron ba? Wala po. Wala pong ebidensya. Kumbaga laway-laway lang din. So, ako mismo, gusto kong makita yung ebidensya kung paano mo nasabi na sila yung may hawak ng budget. Meron ba talagang ganon? O sabi-sabi lang? Tingnan natin. Ni VP Sara ang naging budget ng Department of Education noong 2023 kung saan 5 billion pesos ang kanilang proposal. Bakit ito si Sara Duterte, ang palaging target niya is mga budget? Sabik na sabik sa budget. Bakit tinitingnan mo? Pagpalagay natin, okay, sila yung may hawak ng budget, silang dalawa. Pagpalagay natin, Sara Duterte, hindi naman po nila ninanakaw eh. Bakit ang init mo? Bakit mainit yung dugo mo sa kanila? Ano ngayon kung sila may hawak ng budget? Diba? Yung mga yan, tumutulong naman sa Pilipinas. Tinutulungan naman yung mga Pilipino. Hindi naman nila binubulsa yung mga pera na yan. Bakit ang init ng dugo mo? Gusto mo ikaw maghawak?
Naunsa naman yung tawhanan nga. Ay, nako. Tuloy. Para sa classroom construction na inaprubahan ng Office of the President. Nagulat siya dahil may ilang kongresista na nangingi umano ng parte sa naturang pondo. Anya, hindi ito nararapat dahil nakaan ang nasabing pondo para sa pagpapagawa ng mga silid-aralan nang tumanggi umano siyang bigyan. Ito si Sara Duterte sabi niya, kung mahal niya yung mga kabataan, mga estudyante. Kung mahal mo Sara Duterte, dapat yung DepEd hindi bumagsak. Pero bakit bumagsak? Kasi noong DepEd Secretary ka pa, patulog-tulog ka lang. Noong recognition ng mga kabataan dito sa aming lugar, kami po mismo nagdala ng upuan. Yung school, walang upuan. Anyari, Sara? Walang upuan yung school. Di kami, initiative, dala ng upuan para pagdating doon, may mga upuan mga estudyante at may mga upuan din yung mga magulang. Pura Vidal, shoutout po Tuloy natin yung video. Mga kongresista, itinaas umano sa 15 billion pesos ang pondo para sa classroom construction batay sa lumabas sa General Appropriations Act o yung aprobadong budget para sa 2023. Ang idinagdag na 10 bilyong piso ay hindi umano napunta sa DepEd, kundi kontrolado umano ni na Congressman po at Speaker Romualdez. Pakinggan po natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom Di mo nga tinrabaho yung laptop Ikaw naman. backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. Yung 10 billion Tama yung sinabi ni Edwin. Ang sabi ni Edwin dito ay Sara Duterte alisto sa budget Pagdating sa budget, sa Bisaya, paabti kay si Sara Duterte. Alisto. Pero pagdating sa yung trabaho na ba? Wala, patulog-tulog lang. Pag may baha nga dito sa ating bansa, papunta-punta lang siya, lalabas siya ng bansa. Di umano siya ay nanood ng concert doon sa sa concert ni Taylor Swift, di ba? Saan yun? Sa Germany. Habang ang Pilipinas binabaha. Para nang West Philippines yung Pilipinas sa panahon nung si Sara ay lumabas ng bansa. 'Di ba? Wala pong paki itong ating Vice President sa mga Pilipino. Anong paki niya? Ang mahal nila mga inchik. Hindi po yung Pilipinas, hindi po yung Pilipino. Hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yun ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Ano ngayon kung kontrolado ng dalawa? Anong paki namin? Wala naman silang issue sa pagnanakaw. Ikaw nga binigyan ka ng saktong budget lang, maliit pa yun pero di umano binulsa mo. Di ba? Hindi na makita in 11 days naglaho. Pero sila Speaker Martin Romualdez, sabi mo nga hawak nila. Pero nasaan yung budget? Nandyan lang. Hindi naman nawala in 11 days. Pero ikaw pinagkatiwalaan ka lang ng maliit. Abay, sabik na sabik humigop ng budget. Huwag niyong kalimutang mag-like dyan libre po yan. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yun sa papel. Makikita ng taong bayan yun sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. Maliban dyan, sinabi rin ni VP Sara na noong 2024 nasa 19 billion pesos ang inaprubahang pondo ng Office of the President para sa classroom construction. Ngunit nang lumabas umano ang bersyon ng House Appropriations Bill ay naging 24 billion pesos ang allocated budget. Anya kung titingnan ng dokumento, inilipat umano ipinadagdag na 5 billion pesos mula sa pondong nakalaan para sa classroom repairs kaya 1 billion na lang ang natira para sa pagpapaayos ng classroom. Sinabi rin ni VP Sara na may isinama pang listahan ang house kung saan ang lugar itatayo ang mga classroom na nagkakahalaga ng 17 billion pesos. Giit ni VP Sara, hindi sa DepEd nanggaling ang listahan at inihayag nila ito sa deliberasyon ng Senado sa DepEd budget. Gayunman, wala umanong nangyari kahit in-raise nila ito sa budget hearing dahil kasama pa rin. Ayan yung mga sinasabi ni Sara Duterte, kakampihan ko sana to kung noong siya yung DepEd Secretary ay talagang nagtrabaho siya para sa DepEd. Kung talagang nagtrabaho siya, ay wala po Magaling lang po siyang mambatikos, 'di ba?
Pero kung titingnan mo siya, wala pong ginawa. Wala pong ginawa nung siya yung DepEd Secretary dyan. Ngayon, ang galing mo eh. Ang galing mong umatake. Ang galing mong, kumbaga, mambatikos. Pero ikaw mismo, sa sarili mo, kumbaga ampaw ka rin. Bakit ampaw? Eh, wala ngang ginawa eh. Oh. Bilang isang DepEd Secretary. Diba? Patulog-tulog ka lang. Tapos may issue ka pa sa laptop. O yung mga laptop na yon, ganun kalaki yung pagbili. I think 50,000 yata yun per laptop. Tapos kung nung sinuri, eh mababang uri lang daw po ng laptop. Diba? Mababa lang. Kumbaga, baka kalahati nga lang eh. Oh. Bakit ganun? Bakit? Ano nangyayari sa laptop na yan, Sarah? Ha? Eh, hindi mo nga ma-explain yan eh. Pero kung ikaw yung babatikos, abay, expert ka. Ah, galing mo, Sarah. Palakpakan natin. Yan naman yung mga pre. Next topic na po tayo. Napipiko na ako dito eh. No? Nanggigigil na ako. Pigilan nyo ako dito. Ngayon,